Ladies and gentlemen, grabe! Grabe! 1 bilyon hinahatid ng mga inhinyero ng Bulacan District Office. Ilang beses naghatid? 1 bilyon. Natag 20 na maleta hinatid kay Saldico bilang bayad sa mga funder. Alam mo saan natin? Ang isa doon sa Ladybug Street, Valle Verde 6. Ang isa, nandoon sa penthouse ng Shangri-La sa BGC. Ito, pag-usapan natin kung paano ito. At bagong lahat, ako itong po at natanggap ko ngayon araw ang panalo. Nanalo po ako sa pina-email ng Regional Trial Court ng Quezon City. Nanalo ako sa libel case na sinampa laban sa akin ni Congressman Dinad Hernandez. Ibig sabihin po, hindi po pwede sabihin na nagsinungaling ako. At ang ganon, hindi rin ako pwede sabihin na i-disbar. Kasi nanalo ako eh. Hindi ako nagsisinungaling. Ibig sabihin, kasi ang katwiran sa Supreme Court sa findings ng IBP ay nagsinungaling daw ako. Well. This is a big case. Kaya ngayon, ang gagawin ko, magpapile na ako ngayon ng kaso, ulit civil case for damages. Laban kay Attorney Gilbert Makatangay ng Batangas at saka kay Bids and Awards Committee Chairman Jackie A. Lau. Yan muna ang gagawin natin. Pero sa ngayon, titirahin muna natin si Saldico. Si Saldico dapat pagkantahan itong kaya mga nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Baka kayo ma-meow. Baka kayo ma-meow. Yan. Yan kay Idol Kiko Barsaga. Congressman, kumusta ka na, Congressman? So ito ngayon, pakinggan nyo. Grabe, parang hindi ako maniniwala din sa kwentong ito. Akala ko nanonood lang ako ng Netflix. Ito pala, parang akala mo na Netflix ka na nanonood. Si Saldico, hinahatiran ng 1 billion, isang delivery. Isang delivery, 1 billion. Matindi. Yan. Introduction muna tayo dito, ha? Okay. At any point ba nakita nyo pumasyal sa inyong opisina? Kasi sabi ni Mr. Alcantara kanina na na-meet niya na si Saldico. Naririnig niyo na ba ang pangalan Saldico o nakapasyal na po ba siya sa inyong opisina sa Bulacan? Yes, Hindi pa po, Your Honor. Si JP Mendoza Ikaw, sumasagot. Mr. Bryce. Hindi po sa opisina, Your Honor. Na-meet mo na si Ginoong Saldico, si Congressman Saldico. Saan mo na-meet? Nakita ko po. Nakita ko po siya. Saan mo nakita? Doon po sa may sa Shangri-La. Okay, ha? Ano yung Shangri-La? Nakita Shangri-La kasi nag-deliver po sila ng 1 bilyong piso kay Saldico. Saldico, ang lit-lit mong tao, pero grabe ka. Ang sarap mong patayin. Kahit na makulog ako ng 2 beses, makita lang kita, mapapatay pa kita. Grabe ka. 1 bilyon? 1 bilyon ang kinuha niya na kanyang cut o SOP mula sa Bulacan District Engineering Office. Kaya pala yung mga flood control project sa Bulacan ay puro palpak. Puro under-designed. Hindi substandard, under-designed. At saka, yung iba hindi ginawa. So, yan ang katwiran ito ngayon. Pakinggan natin kung ano ang kwento ni Bryce Hernandez
tungkol dun sa Shangri-La na nakita daw niya si Saldico sa Shangri-La? Bakit mo siya nakita? Magkakausap po siya ni boss. O, kausap ni boss. Sino ang boss? Si Henry Alcantara, boss niya. So kasama ka ni Engineer Alcantara nung kausap ni Congressman Saldico si Engineer Alcantara. Opo, pero naka-distance po ako. Hindi Kaya, opo, pero nakadistance ako. O, yan. Anong ibig sabihin yan? Titingnan natin. Okay. Okay. Baka kayo mamiyaw-miyaw, ha? Diretso. po hindi po yung kausap po. Hindi po kayo kausap. Opo. Usap lang po yun. Wala po kayong dineliver na pera or what? Nag-deliver din po kami ng pera pero hindi po directly kay sa kanya. Bali yun nga pong Sinong kanya po? Sinong kanya? hindi po namin directly nakita si Kong Saldi. Okay. Ang pinakausap po sa amin yung tao niya pong pangalan ni Paul. Paul. Okay. So a certain Paul na tao ni Kong Saldi Opo, Your Honor. ang inabutan nyo ng pera. Opo. Sa pagkakaalala, alam mo magkanong pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Ikaw. Maraming maleta po ng pera yon, Your Yun. Honor. Tingin ko po, billion po yun. Bilyon. Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung 6 o 7 van ang kinargahan ng pera ng maleta. Bawat maleta, ang laman ay 50 million. So, times 20. 20 na maleta. So, 1 billion peso. gamit namin nun. 7 van. Pagdadala. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo at pagkatanda mo. Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million. Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yon. Tama po ba? Opo, Your Honor. Saan po dineliver ito? Di ba? Saan dineliver? Okay. Magugulat kayo. Yun nga po sa meron nung una po, doon po sa basement po ng Shangri-La. Siya basement ng Shangri-La. Basement parking. Shangri-La Hotel? Opo. Saan Shangri-La po? Dalawa po. Sa, Tatlo po BGC. Shangri-La ito. sa BGC po. Sa BGC, sa basement. Opo. So, paano? May kotse ba tumapat sa van ninyo? May mga van to van? Wala po sir, kumbaga diretso po siya sa elevator paakyat po doon sa penthouse. Yeah, diretso sa elevator. Inakit sa penthouse. Po ninyo sa penthouse? Ang ibig sabihin, ang may-ari ng penthouse, bumili ng penthouse, ay si Saldico. Nako. Nga 200 million yan ah. Sa pinakataas po, actually yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo doon sa loob ng Penthouse. sa taas. So yung 20 maleta na yon ay sa penthouse ninyo i-deliver sa Shangri-La. Yes po. Pero, O yan, klaro ha. Sa penthouse nakatira si Saldico. Pero nakatira din siya sa Valdeverde. Sa Valdeverde 6, Ladybug Street. Alright. bukod Now- po sa Shangri-La, nagdadala rin po kami sa Valle Verde. O yan. Valle Verde din po, bahay din po ito ni Congressman Saldico. Kagaya nga po nung sinasabi ni Boss Henry kanina, nung unang, kung hindi po ako nagkakamali, unang 2 taon sa Shangri-La po. Nung mga sumunod na So taon, kada deliver lang nung unang 2 taon sa Shangri-La, sa Valdeverde. puro sa Valle Verde 6 Ah. na po. Ang una sa Shangri-La, unang 2 taon nag-deliver. So ilang beses kayo? Ba't hindi tinanong ko ilang beses? Moving forward, doon po sa mga 3 senador na nabanggit, Senator Jinggoy, Senator Villanueva, Senator Bong Revilla, na-meet nyo na po ba at any one time or any point Tingnan naman natin si mga senadores. na pumasyal po ito mga ito sa inyong tanggapan? Ako po hindi po. Parang hindi po sila napunta sa office. Hindi nyo rin po nakita ito mga ito or nakita nyo, nakausap nila si Engineer Alcantara?
Si kay San Joel po, nakikita ko po nagkakausap sila, nagkakasama po sila. Aba, Joel, nakita ka Joel Villanueva. Joel's Lord, pero malayo si Bryce. Hindi alam ang pinag-usapan ni Alcantara at saka ni Joel. Sama sila. Opo. What about Senator Jinggoy? Kasi po, lagi po kami magkasama, di ba, sa halos umaga hanggang gabi po. Through phone po, actually pagka meron po yung instruction sa kanya ng merong utos sa akin si boss, galing, for example na po, utos po ni Boss Robert na may po program na Robert, gantong amount o Boss Robert, si Robert Bernardo. dahil sa ganitong kay Senador na ganito. Yun po. Sino senator na ganito? Walang senator na Ay, ganito. pasensya na po. Si ano po, kay Senator Senator Jinggoy po. Alright. Tapos may sinasabi din siya, pati si Senator Bong Revilla na damay din. Ganon din ba ang sistema? Sinasabi na ikarga doon sa inyong listahan? Ang instruction po niya, ganito yung obligasyon para kay Senator Jinggoy. So alam niyo na kung paano aatakihin ang programa ng project natin. So lahat po ng ito dahil 25-30% narinig po natin kay Engineer Alcantara. So pwersado po na maging substandard ang proyekto or maging ghost na lang. Nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Lahat ng proyekto, particular na ang flood control, tama po ba? Lahat po. Opo, Your Honor. Substandard. Tapos na po ba ito? Hindi pa. Hindi ko po alam sa ngayon, Your Matiyak. Honor. Wala po kung way para ma-monitor po siya. All right. Thank you very much. Mr. Chairman, Go ahead. Yes. just follow up with the indulgence of Senator Tulfo. Sure, go ahead. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po to may obligasyon na kailangan itago. Lahat, as in hindi lang flood control. Opo, Your Honor. Hindi po nami-meet ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati-hatian ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo. Wala po. Yan ang testimony mo ngayon. Opo, Your Honor. Sa opisina po namin, Your Honor. At yung hawak mo ulit ay anong mga proyekto, Bryce? Yung hawak nyo ni Alcantara? Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati Your classroom, Honor. kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan substandard. Opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan? Na maayos, na matino? Meron ba? Wala po, Your Honor. Wala. Wala. This is Bulacan o buong Region 3? Hindi ko po masabi yung sa ibang lugar, Your Honor. Ang sinasabi ko po yung sa nasasakupan po namin, wala po talaga, Your Honor. Is it okay, Senator Tulfo? We are suspending the rules on the 5 minutes because kakaunti lang naman tayo rito. So please proceed. Secretary With the provision, Bunoan, of course. meron Go ko ba ahead, kayong go ahead. komento dito? Secretary Bunoan. Ito, anong years ito, Bryce? Anong years itong pinag-uusapan natin? Anong mga proyekto? Mula po nung dumating si Boss Henry, Which is 2019 po, 2019 to 2025. up to present po. 6 na taon, walang maayos na proyekto dyan. Wala pong tumama kung ano po yung nakaspecify sa plano. Hindi po na-meet lahat yun. At lahat yan may porsyentuhan. Lahat po, Your Honor. Former Secretary Bunoan, may Excuse masasabi me, ka ba? Excuse me, Senator Bam. Follow up lang, ano. Hindi afterthought ito, ah. Alam mo ito habang nangyayari at the time. Opo, may instruction po lahat to. Aware kayo na talagang substandard. Opo, Your Honor. Hindi ngayon lang, ah. Hindi po ngayon lang, Your Thank Honor. you, Senator Bam. Secretary Bunoan, ano masasabi mo dyan? I don't know what to say, Your Honor. This is the first time that I have heard about all these shenanigans that they're doing actually in this district engineering office. They're supposed to monitor. They have to submit monitoring. In my watch, they're supposed to. In submit, your watch, you are not monitoring, watching. reports. That's it. Every phase of the work, every phase of the project, Your Honor. Sino pong in charge ng monitoring po sa DPWH? At dito po sa Bulacan, Yung the regional office will be the one to monitor, but they will submit
They will be submitting actually the... Magpangalan kayo, Secretary. Kasi first time ko ito narinig. We're investigating flood control. Ngayon inaamin lahat ng proyekto, pati classroom, pati hospital, pati tulay, pati kalsada, lahat substandard. No, that's what you're saying, Bryce, no? Yes po, Your Honor. Maisama ko lang po, yung mga street lights po namin, overpriced po lahat yun. Oh, street light, cat's Pero- eye, Opo. lahat na. Walang tumama. Walang tumama, no? Opo. Oh, so ikaw, 'di ba? So kunyari kayo ni Alcantara, kayo yung DE, under kayo kay Bernardo. Nung mga panahon po nun, opo, Your Honor. Okay, and then si Yusek Bernardo, Secretary Bunoan, siya ba yung in charge ng monitoring niyan? O hindi rin, iba pa? Iba pa, Your Honor. Sino po? Sa central office, I think it's with Bureau of Construction, Your Honor. Bureau of Construction. Under a director, under a... Under the director, Your Honor. Pangalanan po For now, I natin. think the director is Yung noon po, 2019 to 2025, pinag-uusapan po natin. yung during my watch, Your Honor, the Okay. director for Bureau of Construction is Engineer Alan Borromeo, Your Honor. Alan Borromeo. Sige, magandang makausap rin po natin siya, Mr. Chairman. Hindi ko po maintindihan, actually, Secretary, nung una nating hearing, tinanong ko sa'yo, ilan kaya yung kasangkot dito? Para po mangyari yan, ilan po ba talaga yung kasangkot dito? Kung ganyan ka-widespread po yung korupsyon na hindi lang to nakalimita sa ilang proyekto, lahat ng proyekto sa kanilang probinsya, you handle the province ba, Bryce? Bulacan lang bang inahandle ninyo? Opo, tatlong district, In Bulacan. tatlong congressional district po sa Bulacan. Sa Bulacan. Opo. Yes, Secretary. Mr. Chair, may I just finish my last 1 minute? Sorry. Yes, Senator Erwin. I'm sorry, All right, Senator Tulfo. No, it's okay, Sen. I understand. But I have one last question for Bryce. So, tama po. Lahat po ng project talaga ninyo, kailangan i-substandard at iba i-goes para maibigay po yung commitment, yung 25% to 30%. Opo, lahat po ng project sa amin may proponent po, may obligasyon pong SOP. When you say proponent, politiko yon. That's how you describe. Opo. Sa politiko galing. So, kailangan magbayad sa politiko ng 25%, 30%. Yes po. Alright. Pero yung mga multipurpose building, alam ko po na mga 10% lang po ang obligasyon nun. Meron pa rin, multipurpose. Yes po. Tama po ba pag mga vertical, pag sinabing building, medyo mas mura ang hinihingi kasi mahal ang mga materyales at delikado kumpara sa kalsada, mas malaki ang komisyon pag farm to market, flood control, lalo na flood control, parang tubong lugaw. Correct me if I'm wrong. Tama po yan, Your Honor. Tama. Pag building, school building, School hospital, 10% lang ang pwedeng ibigay sa proponent, sa politiko. Tama rin po yan, Your Alright. Honor. So, mas malaking pera pag sa mga flood control, mga farm to market. So, tama ho yun. Tama po, Your Honor. Alright, okay. Pero at any time, hindi po ninyo nakausap itong tatlong senador. Mga tao lang po nila. Sino pong senador, Your Honor? I mean, okay, I'm sorry, si Senator, I only have 10 seconds. Si Senator, ahead, you can proceed. si Senator JB. I mean, si Jinggoy, I'm so sorry. Senator Jinggoy. Hindi po, Your Honor. Okay. What about si Senator Villanueva? Nakikita ko lang po sa mga gathering like yung mga inauguration po, ganun po. Pero nagkausap, hindi po. Senator Bong Revilla? Hindi rin po, Your Honor. So wala kayong direct contact or chat ng tatlong senador na yan. Pero pag nag-deliver na po ng pera si Engineer Alcantara na po ang nagde-deliver. Opo, pinapadaan po yung pera po na obligasyon daw po para sa mga senator, pine-prepare namin, tapos bibigay po namin kay Boss Henry. Si Boss Henry po ibibigay po kay Boss Robert Bernardo. So, hindi talaga kayo nagde-deliver doon sa mga tao na yun. Kundi, kinakamada lang ninyo, ito para kay ganito, itong kamada na ito, itong kamada na ito para kay ganon. Ganon po ba? Tama po, Your Honor. Alright, may listahan. Meron So, po, Your Honor. si Engineer Alcantara nakakaalam na lahat kung kanino na pupunta yung mga kinakamada ninyo.
Opo, actually, sa amin niya din po pinapadala sa mga driver din po namin. Siya lang po nagbibigay ng instruction kung saan po dadalhin. Mr. Chair, may I also manifest to invite the drivers of DPWH sa Bulacan First District para malaman po natin kung saan bahay dinideliver, kaninong bahay dinideliver yung mga pera na yan, Mr. Chair. Do you have names? Do we have names? Yes po, pwede ko pong ibigay ang mga pangalan. Nandito na ba sila? I believe, Your Honor, wala po sila ngayon dito. Mr. Chair, they were invited but unfortunately I think they're not here. Si Mr. Andre Balatbat, driver ng First Engineering District. Sila po ba ay nagde-deliver din? Si Ginoong Andre Balatbat. Opo, Your Honor. Nagde-deliver siya. Si Mr. Christian Santiago, driver din po ng inyong opisina. Nagde-deliver din ba siya? Opo, Your Honor. So itong dalawa, itong dalawa, Mr. Chair, did not show up. Bagamat inimbitahan po natin. Yeah, papasupin na lang po natin. All right. Mr. Chair, I have one last quick question na lamang po sa PCCI. PCCI, are you here? I mean PCC, I'm sorry, PCC. Yes, Your Honor. Okay. Sir, trabaho po ninyo mag-imbestiga. Yes, Your Ano po, Honor. Pag dapat pantay, malinis, yung mga bidding, competition po, tama po ba? Yes, Your Honor. Pero at any point sa mga bidding po ng DPWH, whether district, region, or main office, wala kayong representative to observe. Wala po kayong gano'n. Hindi po kami authorized under the law na as observer. Yun lang po, Mr. Chair, I would like to manifest since we're conducting this hearing in aid of legislation. Marami po tayo nakikita mga butas dito, kagaya po niya, paano niya ma-observe kung pinagbabawal po siya ng batas, puro imbestiga lang. Ang problema po, ito mga agencies na meron tayo, PICAB, PCC, lahat po ng mga ito, proactive. Ibig sabihin, reactive na lamang po. Hindi po sila kumikilos habang wala pang problema. Dapat po siguro baguhin natin, Mr. Chair, ang batas na ito na dapat nandoon sila as observer. Kasi ganito, kung may report lang na paano po may collusion? Lahat na nga ito may collusion po, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair. I'll reserve my second round of questioning later. May tumataas ka ng kamay, Mr. Mendoza? Sir, may additional lang po akong ipapakita sa inyo regarding doon po sa delivery nung sinasabi nyo kanina. Ito po yung si Andre Balatbat na dineliver niya po sa isang tao na kasama yung plate number nung sasakyan. Okay. So please Kindly submit. submit that to the committee. That's all, Mr. Chair. Page, Thank you page. Mr. Chairman, The Senate President is recognized. thank you, Mr. Chairman. I would just like to ask for elaboration doon sa substandard na sinabi. Pag sinabi pong substandard, let's say, kalsada or school building, ibig sabihin ng substandard, manipis sa semento, manipis ang asfalto, ganun po ba? Hindi po, Your Honor. Nagiging substandard po siya in the sense na, for example po, yung konkreto niya, dapat is good. Pagdating po ng 7 days, dapat pwede na pong magamit. Or 3 days. Ang ginagamit po natin is yung mas matatagal po. Minsan po 14 days, 28 days. At saka Mas mura. Mas mura po. Tsaka mas mababa po yung yung strength nung konkreto na ginagamit. Okay. So, hindi yung, let's say, length. Hindi kayo nagbabawa sa length. Ng, let's say, isang kalsada, mga 10 kilometro dapat. Ang gagawin nyo, 8 kilometro lang. Hindi ganon. Meron din, Bubuuin nyo yung 10, pero mas murang kagamitan ang ginagamit. Ganon po ba? yes. Minsan po ginagawa din po yung pagbabawas ng length pero minimal na lang po. More on quality po talaga ang nawawala. Yun. So, that's why you called it as, you termed it as substandard. Okay. Now, doon po sa, well, naintindihan ko yung sinasabi nyo na overpriced yung mga ganon. Yung, ano itong 10% lang ang hinihingi o binibigay nyo sa proponent? Ano yung mga... Yung mga buildings po. At saka yung mga multipurpose buildings? yes mga po, ganon. multipurpose Okay. buildings, school buildings, Okay. mga roads So, po. kung 10% na lang yung inaawas doon,
paano nagiging substandard pa rin? Di ba mas hindi na masyadong substandard? Your Honor, kasi po, paliwanag ko lang po. Yung obligasyon po is 10% pa lang po. Marami pa po siyang mga existing na gastos. So ang kung sa flood control po, natitirang budget for construction is nasa 30% na lang. Sa mga buildings po, ang natitira po dyan, mga 50% po. So kalahati lang po talaga ng budget ang ginagamit for construction. Okay. Wala yung 10%. Palagay mo. Hindi 10%. Walang 10% na bibigay sa proponent. Magiging substandard pa rin ba? Marami pa pong kinoconsider na expenses, Your Honor, hindi lang po yung sa proponent. Kaya nga, sa DPWH, Yes po, so magiging substandard pa rin po. may COA pa kayo, may ganyan. O, yung hatian, nagkakaroon pa rin. Ano? Opo, Your Honor. Alright. Mr. Chair, may I interject? Senator Tulfo is recognized. Let me just I'm done. ask- Thank you. Let me just ask po, Mr. Fernandez, Bryce, sabi mo, yung building ay substandard. Tama po, naging substandard. Opo. So are you saying, I don't know, maybe the former secretary of DPWH can answer me this or anybody from DPWH. If the building is substandard, sir, so ibig mong sabihin, paano pag nagkaroon po ng earthquake, how safe are we in government infrastructures now? Lalo na po yung mga gawa ninyo sa Bulacan. Paano pag tinamaan ng earthquake kayo dyan, intensity 5, intensity 6, mamamatay, lalo ng mga eskwelahan, mamamatay ang mga bata sa ospital natin, madudurog at guguho ang building? Is that what you're saying, Mr. Bryce? Your Honor, ang ibig sabihin ko po ng substandard, hindi po nila nasunod ko ano po yun nasa plano. Exactly. Opo. So, kasi po ang ginagawa po... No, pero yung tibay, engineer po kayo. Yung tibay, satisfied ka ba do sa tibay because substandard po, yung semento, yung bakal na ginagamit, maliliit? Anyway, sa sunod na lang na topic natin yan, ang topic na yan. Actually, walang substandard dun. Under design. So anyway, ito lang po. Yung pinag-usapan na kanina, may mga 10% ko mga multi-purpose building, mga kalsada, ang kinukuha. Kung mga flood control project, parang tubong lugaw, so ang kinukuha, mga hanggang 30%. So, dyan po, naiipon ang lahat ng mga pundo dyan. Nagtataka ko, marami palang pundo dyan na projected lagay dyan. Pinarada ni Saldico dyan. At si Saldico ay kumukuha ng 1 billion kada hatid. Ang unang hatid nila ay sa BGC sa Shangri-La. Tapos, pupunta sila sa parking, sa basement, akat sila, sabay-sabay, sunod-sunod, through elevator, ihatid nila yung 50 maleta ng 50 million bawat isa. Ilan kaya pumunta doon kay Romualdez? Ilang maleta kaya ang pumunta kay BBM? Meron mo 1 billion yun ha. Ganon kay ilang beses sila naghatid. Pag nag-una first 2 years sa project, 2022, 2023, doon sila sa Shangri-La naghatid. Nitong huli, hinatid na doon sa bahay ni Saldico sa Ladybug Street sa Valle Verde 6. O kayo mga kapwa-Pilipino dyan, pwede nyo nang iransakin yung bahay ni Saldi dyan. Kukunin mo, bahay natin yan na pinatayo na dyan. Ganon po, wala akong kimi sa pagsabi niyan. O magandang gabi, Valsky Rafalio, sa mga taga Ayala Alabang. Pero katabi lang kayo ng Ayala Alabang, dinimulis pa kayo. So mag-ano ako diyan mamaya. Mamaya mag-ano ako. Tawag nito. Magla-live ako, ila-live ko ang kalagayan ng ICC Kupang, kalagayan ng iba pa patungkol po sa tinatawag na pagdidemolis. So magandang gabi Pastor Rodi Rabi. Magandang gabi Mr. Moreno Hebero Jr., Dr. Toto, yan si Bryce. Wala talagang binanggit na politiko. Lahat tinuturo si Alcantara. Ginagamit ni Buying at Lacson at Soto si Bryce para pagtakpan ang mga politiko. Ayaw ni Buying
ang mga diskaya kasi binabanggit si Tambaluslos. Okay? So, Rodi Rabi, tapos Ron, Robert Go. Ano, Mr. Toto, masabi mo, ha? Yan, wala akong masabi, kundi, hala, sige, hala, bira. Kung sa dinagyang pa ng Iloilo, hala, bira. Hala, bira. Oh. Ano ba yung ano? Naalala ko yung chant ng ano, ng Santo Niño na ano eh. Tapos si Injula Cona, like, no? Tapos si Imelda Baruelo, Dr. Toto, kasi kaya natin to. Sana makabalik kayong lawyer. Lahat ng live vlog nyo ay pinanood ko. Hanga ako sa'yo. Salamat po. Dahil hindi ka bias. Hindi naman ako talaga bias. Wala akong binabayasan. Edgar Nasen, Dr. Toto, good evening po. Grabe. Wala sila. Madaming datong na hinatid. Congrats sa panalo mo. Panalo ko si Keep Safe and More Power. Paulo Romasanta Garson. Okay may mensahe po sa akin na ang pera daw ni Saldico diyan sa BGC ay nilipat sa mga kondo. At yung kondo ay ginagawa nilang vault, doon lang tinatago ang pera. Yon ang sinasabi. At ang nagpoprotekta kay Saldico ay mga gwardiya ng Shangri-La. Nang ibig sabihin po, may-ari po pala siya ng Shangri-La. Yon ang malaking revelasyon ngayon. May-ari ba si Saldico ng Shangri-La at dyan siya nagka-penthouse? Alam, penthouse hindi bababa sa 300 million yan ang isang halaga. Kasi yung unit yung pinakamataas yung kinuha mo. So with that, on that score, hanggang dito lang ulitin natin ang topic. Tumistigo yung mga tinataguri ko na ngayon na mabigat ang bigat ng kanilang testimonya. Sila ni Bryce Hernandez nagkaisa na, nagkatugma-tugma. Si si Henry Alcantara, si JP Mendoza, at saka yung isang engineer, ay nagtumistigo sila, nagde-deliver pala sila ng 1 billion na pera sa laman na nakakalaman sa 50 na maleta. Na kung saan ang bawat maleta ay naglalaman ng 50 million. Ang unang deliver nila na 2 taon ay doon sila sa Shangri-La, sa BGC, sa penthouse. At ini-elevator lamang nila at nagpo-provide sa kanila security, yung security ng Shangri-La. So, malamang si Saldico may-ari ng Shangri-La, isa sa may-ari. Tapos, itong mga perang ito, nililipat ito sa kondo. At ang kondo na kwarto, yan po ay ginagawa na vault. Kasi hindi naman nila mai-deposito sa bangko yan dahil mapipris. Okay? So, yan lang muna. Hanggang dyan lang muna tayo at magandang gabi po, bayan.